Okay, so yung unang tanong, katunayan tanong ito ng mga viewers natin. So, ang unang tanong dito is, paano daw pag walang power? Okay? So, bagong bili yung unit, walang power. So, una, i-check nyo muna yung breaker nito sa loob. Okay? So, meron kasi itong ELB test. So, ipipress nyo muna to. Yan. So, pag hindi siya bumaba, check nyo sa loob kung may power. Kasi pag ito pinindot nyo, posible kasi walang flow ng kuryente sa loob ng pinaka-heater. So, check nyo yung breaker sa loob. Ito. I-check nyo to. Yan. So, pag ito nakababa, ibig sabihin, nag-trip yung breaker nyo. So, buksan natin yung pinaka-heater. Pakita ko sa inyo yung pinaka-breaker sa loob. So, ito yung pinaka-breaker sa loob. So, pag walang power yung breaker nyo, i-check nyo lang yung ito. Yan. Baka kasi mamaya nakababa to. Kaya walang power. Ngayon, kung yung breaker nyo naman nakataas yan, tapos walang power, ang i-check nyo naman dito, yung ito. Yan. Yung stat. So, pag nakaangat yung puti na yan, itutulak nyo lang siya ng screwdriver para bumaba. Yan. Ito. Yan. Pwede rin yan yung dahilan. Baka kasi nag-trip lang yung heater nyo dahil sa sobrang init. Kumbaga, mahina yung supply ng tubig. Tapos, sobrang init nung heating element nyo, kaya tumaas yan. Or pangalawa, ito. Thermostat din to. So, posible, ito yung nasira. Okay, so yun lang i-check nyo muna. Kung walang power. Ngayon, kung na-check nyo, okay. Yung thermostat sa taas, nakalubog, nakaangat naman to. Siyempre, check nyo na rin yung pinaka-main breaker nyo. Baka yung main breaker nyo naman yung bumaba. So, yun yung unang tanong. So, pangalawang tanong, saan nakakabili ng gasket? Okay, so pag gasket naman kasi ang problema, so sa service center na kayo makakabili niyan. Tapos kung saan nakakabili ng potentiometer, ito yung potentiometer. So ito yung nagtitimpla ng init at saka lamig, yan. Yan. So ito 'yon. Ito 'yon. Okay, ito yung nagtitimpla ng init ng lamig at lamig. Tapos yung itsura niyan sa loob, ito. Ito yung potentiometer. Ayan. Baka kasi sira na. Halimbawa, hindi umiinit. Tapos, may problema, hindi umiinit. May isa pang problema, hindi nakokontrol yung init. So, pag potentiometer, ito yon. So, pag ito yung problema, sa service center lang din kayo makakabili nito. Yung pangatlong tanong is, bagong unit ayaw gumana ng heating element. So, ito yung heating element. So, 5 years kasi yung warranty niyan. So, hindi to nagkakaproblema, yung heating element. So, yun, ang lagi nyo lang i-check, pag hindi umiinit, yung breaker nyo, main breaker, ito, yung breaker sa loob ng heater, tapos yung thermostat, check nyo, baka nakaangat, yung dito sa taas, tapos ito. So, pag na-check nyo lahat yan, at ayaw talaga gumana, yun, kailangan nyo nang i-repair yan dun sa service center nung brand ng item na pinagbilhan nyo. Tapos, kung grounded naman, yung hindi nare-reset ito. Ito yung ELBS test yan. Ayaw ma-reset. So, ibig sabihin, hindi to maangat. So, pag hindi nyo naangat yan, kumbaga naaangat nyo siya, pero kusa siyang bumabalik. Pag inaangat nyo, kusa siyang bumababa. So, ibig sabihin, nadidetect nung unit na to na mayroong moisture yung heater nyo. So, pag may moisture, kaya yan bumababa ng kusa. So, kailangan nyo na rin yan ipacheck talaga dun sa pinaka-technician nyo. Kasi baka mamaya may leak yan. Or may mga open wire dyan, kaya nagkakaroon siya ng
problema yung pinaka heater nyo. Kasi ito kasi electronics to. So nadidetect nito anumang problema sa loob ng heater na to. So pag inaangat nyo, bumababa ng kusa, so grounded yon. So kailangan nyo na siyang ipacheck. Sunod na tanong, ayaw tumigil ng tubig. Yun. Pag ayaw naman tumigil ng tubig, so ang problema dun yung water supply na. So hindi na problema ng ano yun ng heater. So check nyo yung water supply nyo, yung gripo baka sira. Yun, so check nyo yun para ma-address nyo yung problema. Pero yung heater, walang problema sa heater. Sa water supply ang problema. So, dito may leak daw yung, sunod na tanong, may leak daw yung kulay orange. Ito yun, yung kulay orange na sinasabi. So, ito yung may leak. Ito yung inlet, itong sa baba, yung pagpasok ng tubig papuntang heating element. Tapos, ito yung release. Ito mainit na dumadaan dito, papunta dun sa shower nyo. So, pag ito may problema, naglilik yan dyan. So, ang kailangan nyo lang dyan is gasket lang ang papalitan dito. So yun, service center pa rin kasi sila lang din naman nakakaalam nito. So hindi ito pwedeng tayo lang yung gagawa. So at least alam nyo lang na gasket lang ang problema nito. Ayun, so sunod na tanong, may power siya. Tapos nagtitrip ang thermostat nyo. So kunwari may power. Tapos nagtitrip pa yung thermostat nyo. Check nyo rin yung heater nyo. May mga heater kasi na hindi talaga sila pwede doon sa mga low pressure na tubig. Halimbawa, mahina yung tubig. So, pag mahina kasi yung tubig at yung heater na binili nyo, hindi siya nakadesign doon. So, nagkakaroon yun ng problema. So, nagtitrip yung thermostat nyo. Kasi halimbawa, yung heater nyo, yung heater na binili nyo, hindi siya design sa low pressure. So, mangyayari nun, pag mahina yung tubig nyo, sobrang init nung heating element. Ang mangyayari niyan, yung thermostat nyo dito sa taas, magtitrip yan. So, yun yung problema. So, kailangan, bago kayo bumili, check nyo muna yung heater na bibilhin nyo, kung yung heater ba na yun is nakadesign din sa low pressure at saka high pressure na tubig. Para hindi kayo magkakaproblema. Okay, so ito naman yung sunod na tanong. Walang power. Tapos pinipindot niya yung ito. Walang power. Pinipindot niya to, ayaw bumaba. So pag ayaw kasi bumaba to, halimbawa tulad niyan, walang power. Gusto niyang i-reset yung ELBS test na to. So pag ayaw nitong bumaba, ito 'yon. Ayaw bumaba. Pag pinipindot mo ayaw bumaba, ang problema niyan, power supply. So breaker ng problema niyan. So mula na doon, ang problema niyan mula doon sa main breaker mo papunta doon sa heater mo. So baka kasi yung main breaker mo nag-trip kaya walang flow ng kuryente sa heater kaya hindi siya bumababa. Okay, so sunod naman na tanong, ayaw gumana ng central switch. Ito yung central switch Ito. So ayaw gumana. So ibig sabihin nito, ayaw magtimpla ng init at saka lamig. So pag iniikot mo, halimbawa, naka-high na. Yan, naka-high na. Pero yung tubig nyo, malamig pa din. Or naka-ano pa lang, naka-cool zone siya, pero mainit na yung tubig. So ang problema niyan is potentiometer na. Ito yan. So sira na to. Hindi mo na makokontrol yung heating element mo. Hindi na makokontrol yung init. Ito na yung problema, potentiometer. So ang tanong, lagi bang naka-on? Pwede. So ito naman kasi, pag laging naka-on, basta na-off mo lang yung gripo mo, automatic, wala nang current ng kuryente na dumadaloy dito. So hindi masisira yung heater mo, kahit na naka-on yan, kunwari, naka-on yan, nakaganyan. Tapos in-off mo na yung supply ng gripo mo, in-off mo ng gripo mo, automatic, pwede, hindi naman masisira yan. So pwede, always naka-on. So, yun lang mga ka-Righteous One. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para updated kayo sa mga latest uploads. Salamat!